Ng batang ito ay may kakayahang mag-level up, kaya siya ang naging pinakamalakas na may pinakamataas na stats, si Jinwoo na isang tipikal na pangit at nakakasuklam na bida na walang direksyon sa buhay. Umalis ang kanyang ama para bumili ng gatas at ang kanyang ina ay nasa coma. Iniwan siya bilang isang walang silbi at dukhang lalaki na kailangang pakainin ang kanyang nakababatang kapatid, gamit ang kanyang kakayahan bilang isang A-rank na hunter. Sa pagpapatuloy ng ating recap, nagising si Jinwoo nang may pagkabigla sa isang kama sa ospital, at napansin niyang nakakabit pa rin ang kanyang kamay at paa sa kanyang katawan. Hindi lang iyon, nawala rin ang sugat ng saksak sa kanyang dibdib kaya nagtataka siya kung ano ang nangyari. Iniisip niya na baka panaginip lang ang lahat dahil alam niya na hindi saklaw ng kanyang insurance ang healing treatment at madalas siyang masaktan kaya mahal na ang kanyang mga premium insurance. Biglang pumasok ang dalawang lalaki na nakasuot sa kwarto at nagpakilala bilang mga tao mula sa surveillance unit ng association at nais nilang makipag-usap sa kanya. Sinabihan si Jinwoo na 3 araw na siyang walang malay, kaya tinanong niya ang kalagayan ng iba. Binanggit ng mga lalaki na nabubuhay at maayos naman si Song, kaso nawalan ito ng braso sa dungeon kaya baka hindi na ito makapagpatuloy sa mga ekspedisyon sa hinaharap. Tungkol naman sa babae, siya ay dumaranas ng matinding psychological damage at hindi na niya masisisi dahil sa nangyari at hindi naman talaga niya gustong naroon sa lugar na iyon. 6 lamang ang nakalabas ng buhay mula sa dungeon at bagamat alam ng mga hunter ang panganib sa trabaho, bihirang mangyari ang ganitong uri ng mga casualty at nang ipadala ang isa pang team ng hunter, si Jinwoo lang ang nakita nilang nakahiga doon na walang pinsala at walang templo o estatwa na makikita. Kadalasan, kung may mga hindi pagkakatugma sa kwento ng mga nakaligtas o kung walang mga bangkay sa lugar, maaaring paghinalaan nila si Jinwoo, ngunit sa sitwasyong ito, nag-iisip sila na baka may reawaken ng si Jinwoo sa dungeon. Karaniwan, nakatakda na ang kakayahan ng isang hunter mula nang magising ang kanilang kapangyarihan, ngunit sa ilang bihirang pagkakataon ay may reawaken ng ang mga hunter at nalalampasan nila ang kanilang limitasyon at nagiging A o kahit S-rank minsan. Nagsisimula nang ma-excite si Jinwoo sa posibilidad na isa siya sa mga kasong iyon, at inilagay ng surveillance team ang isang magic measuring device sa harap niya para kumpirmahin kung tama ang kanilang hinala. Naniniwala ang surveillance team na kung totoo ang iniulat ng mga nakaligtas, ang mga monster na madaling pumatay ng tao ay maaaring S-rank, kaya dapat ay walang paraan na ang pinakamababang hunter ay makaligtas sa kanila. Nawala rin ang mga monster kaya may pagkakataon na naging isang napakalakas na hunter si Jinwoo dahil sa kanyang karanasan sa dungeon, gayunpaman nang sukatin nila ang kanyang mahika, lumabas lang ang score na 10. Hindi natin alam kung 10 sa kung saan ibinabasi, ngunit alam natin na walang bida ang masisiyahan sa ganung score at excited si Jinwoo na iniisip niyang magkakaroon siya ng kanyang pangunahing sandali bilang bida, ngunit mukhang nadismaya lang ang mga lalaki na nasasayang ang kanilang oras sa walang kwentang layunin. Agad silang umalis ngunit nagtataka pa rin kung paanong si Jinwoo, na sobrang hina kumpara sa karaniwang hunter ay nakaligtas at kahit ang isang baseline E-rank na hunter ay makakakuha ng average na 69 sa magic test. Kung napakahina niya, paano siya nakaligtas doon at nadismaya si Jinwoo sa balitang hindi pa rin siya espesyal, ngunit nagtataka siya kung bakit hindi tinanong ng dalawang lalaki ang tungkol sa lumulutang na screen sa harap ng kanyang mukha. Mukhang interesado sana sila rito, kaso baka siya lang ang nakakakita nito at nangangahulugan ito ng dalawang bagay at maaaring nababaliw siya o espesyal na siya ngayon. Pinaglalaroan niya ang screen upang makita kung may matutunan siya dito, ngunit naalala niya ang sandali sa dungeon kung kailan niya nakita ang parehong screen at doon pumasok ang kanyang kapatid na babae sa kwarto. Natutuwa na buo pa rin ang kanyang kapatid ngunit naiinis din na patuloy siyang nanganganib. Habang pinapagalitan siya, iniisip lang ni Jinwoo kung gaano siya kaswerte na makita ang magandang mukha ng kanyang kapatid at humingi siya ng tawad sa pag-aalala niya, at tinanong kung nakikita niya ang screen sa harap niya, ngunit hindi niya ito nakikita at nagtaka kung may pinsala siya sa utak. Binaliwala ito ni Jinwoo at nagtanong kung paano magbasa ng mensahe. Nagtaka ang kanyang kapatid ngunit sinabi sa kanya na buksan lang ang message box at nang ginawa niya ito, may lumabas sa kanyang screen na nagsasabing simulan ang kanyang pagsasanay. Mukhang maayos naman si Jinwoo kaya doon ay umalis muna ang kanyang kapatid para makipagkita sa kaibigan niyang naghihintay at nang wala na siya, sinimulan ni Jinwoo na mag-explore sa Windows at nalaman niyang itong screen ay isang sistema na dinisenyo, upang tulungan ang mga manlalaro na paunlarin ang kanilang kakayahan. Subalit kung hindi niya susundin ang hinihingi ng sistema, may parusa itong dala at hindi niya ito maintindihan kaya tinanggap niya lang ang quest ng daily strength training para makita kung ano ang mangyayari. Sapat ang strength training para mapakalbo ang isang lalaki, ngunit hindi ito sineseryoso ni Jinwoo dahil nasa ospital pa siya at walang paraan na makakagawa siya ng 100 push-ups at sit-ups, squats sa isang araw, o tumakbo ng 10 kilometro.
Kaya nagpasya siyang baliwalain ito at matulog habang patuloy na tumatakbo ang timer, samantala ibinigay ng dalawang lalaking nakasuot ang kanilang ulat sa presidente tungkol kay Jinwoo na isa pa ring loser. Naiwan pa rin ang tanong kung ano ang nangyari sa dungeon at sino ang naglinis nito, kailangan itong imbestigahan pa kaya magiging abala ang surveillance team sa araw na iyon. Sa ibang eksena, binigyan ng pagkakataon ang isang promising na bagong hunter na si Miss Chai, na lumahok sa susunod na B-rank dungeon raid bilang instructor. Hindi siya masyadong tiwala sa kanyang kakayahan na turuan ang iba kung paano hindi maging palpak sa trabaho nila, sinabihan siya na ang kailangan lang niyang gawin ay ipakita ang kanyang kahangahangang kakayahan at matututo mula sa kanyang halimbawa ang iba habang nagpapatuloy siya. Ang kanilang Hunter Guild ay maaaring isa sa pinakamahusay sa Korea, ngunit pagdating sa international hunting scene, sila ay koi fish sa isang pond ng mga pating at bagamat imposibleng itaas ang ranggo ng isang individual, posible naman ang mag-ensayo bilang grupo at paunlarin ang kakayahan sa labanan ng guild upang maging handa sila sa anumang bagong banta. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang bagong gate sa gitna ng kalsada, at kailangang tawagin ang mga hunter para hawakan ito. Samantala, si Jinwoo ay nasa kanyang kama sa ospital at natutulog ng mahimbing at hindi pinapansin ang mga tawag na pumunta sa gym, biglang lumitaw ang kanyang screen at ipinakita na nabigo siya sa kanyang One Punch Man training quest, kaya may matatanggap siyang parusa. Ngunit hindi lang basta pagkawala ng puntos o paglagay sa kanya ang isang parusa, kundi itinapon si Jinwoo sa isang desyerto at habang sinusubukan pa rin niyang maunawaan kung ano ang nangyari, lumitaw sa likuran niya ang isang higanteng bulate at ang bagong layunin niya ay ang makaligtas ng 4 na oras habang sinusubukan siyang patayin nito. Pabalik sa kwarto ng ospital, napagtanto ng isang nurse na nawawala si Jinwoo mula sa kanyang kwarto, karaniwang masama kung mawawala ang isang pasyente sa ospital, kaya nagsimula silang maghanap sa kanya. Samantala ay tumatakbo si Jinwoo para sa kanyang buhay sa desyertong napupuno ng sandworms, at nakakagulat na nakakaya niya itong harapin at malapit nang matapos ang kanyang 4 na oras, ngunit mabilis nang nauubos ang kanyang lakas kaya hindi niya alam kung kaya pa niya ito. Nang bumilang pababa sa 0 ang timer, bumalik si Jinwoo sa kanyang kwarto sa ospital at para bang mukhang isang taong tumakbo ng 4 na oras ng tuloy-tuloy, ngunit nalampasan niya ang kanyang penalty quest at nakaligtas, kaya mayroon pa rin siyang maipagmamalaki. Lumipas ang ilang panahon at hindi na uulitin ni Jinwoo ang parehong pagkakamali, kaya maagang-maaga ay nagsuot siya ng tracksuit at lumabas para simulan ang kanyang pagtakbo. Samantala ay tinawagan si Jinwoo tungkol sa B-rank dungeon gate na lumitaw sa gitna ng kalsada, ngunit ayaw pa rin niyang sumali sa anumang dungeon raids matapos ang nangyari noong huli, naiintindihan ng lalaking tumawag sa kanya na marami siyang pinagdaanan, kaya sinabi niya na ayos lang kung ayaw niyang sumama. Para mapasaya siya ng kaunti, sinabi ng lalaki na nabalitaan niyang nagising na si Jinwoo sa ospital, at ito ay nagdulot ng ngiti sa kanyang mukha. Mamaya sa araw na iyon ay pumunta siya sa ospital para tingnan si Jinwoo, ngunit medyo nag-alangan siya dahil iniwan niya si Jinwoo doon upang mamatay. Nadinig niya ang ilang nurse na nag-uusap tungkol kay Jinwoo at kung paano siya nag-eehersisyo mula ng araw na nawala siya ng 4 na oras. Alam nilang mas mabilis magpagaling ang mga hunter kaysa sa karamihan ng tao. Ngunit ilang araw pa lang ang nakalilipas ay nasa coma siya at may sinabi siya tungkol sa pagbabalik sa kanyang dating hugis, at nang marinig kung gaano siya kasigasig sa pag-eehersisyo, nag-alangan si Gia at umalis. Sa labas ng ospital, natapos na ni Gia ang kanyang 10K na takbo sa araw na iyon at umupo sa isang bench para magpahinga, 4 na araw na mula nang magising si Jinwoo at marami na siyang natutunan mula noon. Una, ang screen na nakikita niya ay tunay nga, kaya hindi siya nababaliw at pangalawa, hindi dapat baliwalain ang mga quest dahil kapag natapos ito, tatanggap siya ng 3 uri ng gantimpala. Nakakabawi siya agad mula sa lahat ng pagod na nakuha niya mula sa pagtakbo at binibigyan siya ng ability points, na maaari niyang ilagay sa alinman sa kanyang mga stats. Halimbawa, ang pagdagdag ng mga puntos sa kanyang lakas ay literal na nagpaparamdam sa kanya ng mas malakas agad, mayroon din siyang skill at inventory window, ngunit tandaan na walang ibang makakakita ng mga ito, kaya sa iba ay mukha siyang medyo baliw. Sa wakas ang huling gantimpala na natanggap niya ay isang random na loot box, ngunit madalas itong nagbibigay sa kanya ng walang kwentang bagay, subalit sa pagkakataong ito nakakuha siya ng susi at ang description nito ay nagsasabing maaari itong gamitin para mag-teleport papasok sa isang instance dungeon. Hindi siya sigurado kung ano ang instance dungeon, ngunit batay sa mga nangyari, alam niyang mapanganib ito at malamang na makakatulong sa kanyang pagiging mas malakas. 4 na taon na ang nakalipas. Na-diagnose ang kanyang ina na may sakit na tinatawag na external sleep disease, na pinaniniwala ang dulot ng sobrang exposure sa mana kaso ang pinakamagagawa ng modernong medisina ay panatilihin siyang buhay ng kaunti pang panahon.
Kahit noon ay mahal na ang insurance kaya nagsimula si Jinwoo ng trabaho bilang isang construction worker para mabayaran ang paggamot, pero isang araw ay naramdaman niyang kakaiba at natuklasan niyang nagising siya bilang isang hunter, kahit na hindi siya magaling. Ang pagiging hunter ay ginawang mas madali ang pagbabayad para sa paggamot ng kanyang ina, kaya itinuloy niya ito kahit na hindi siya magaling subalit ngayon, may pagkakataon siyang maging tunay na malakas at hindi niya ito palampasin at pumunta siya sa lokasyon ng instance dungeon at inilabas ang susi para pumasok. Nang ilagay niya ang susi sa lock ay nagbukas ito ng isang pintuan at pinayagan siyang pumasok. Pumasok siya sa hagdan at nagsil ang entrada sa likuran niya. Nagsimulang mag-alala si Jinwoo na baka ito ay katulad ng nangyari sa Double Dungeon. Mukhang nasa ibang dimensyon siya kaya wala siyang pagpipilian kundi linisin ang dungeon kung gusto niyang makalabas. Binugbog siya ng isang goblin noong nakaraang linggo at ngayon kailangan niyang linisin ang isang dungeon mag-isa. Hindi siya sigurado kung kaya niya ito. Kaso wala siyang pagpipilian kundi subukan at habang naglalakad siya sa dungeon, hinatake siya ng 3 goblin ngunit ngayon ay mayroon na siyang kapangyarihan ng character development kaya kahit nahihirapan siya, nagawa niyang mapabagsak ang mga goblin isa-isa. Napansin niyang lumakas siya, ngunit hindi lang goblin ang kanyang kailangang alalahanin dahil biglang lumabas ang isang lobo mula sa likuran niya at sinira ang kanyang kutsilyo. Nanginginig ang kanyang mga binti sa takot kaso hindi niya kayang masaktan ng sobra dahil walang healer dito para iligtas siya. Subalit paano niya matatalo ang wolf na ito? Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa anime na ito. Antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang bago nitong episode.